At sa oras mo ito, tayo po ngayon mga minamahal ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Hinihiling ko po mga minamahal na tayo po'y panandali ang tumayo at tayo po'y magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo na ito po'y dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Say, praise the Lord. Siglahan po natin ang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen, amen. Hallelujah. God bless you po mga kapatid ko. Nais ko munang mga minamahal magpaabot ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At purihin po kanya dakilang pangalan. At nais ko magpaabot ng aking dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda, ang propeta ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, ganon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy nating inaalaala mo mahal ang ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Linus C. Almeda. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng aking mga kapatid sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dito po sa ating Pampanga Outreach, mga kapatid, maging sa labas ng ating bansa, maging sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, mga minamahal sa ating banal na gawain, mga kapatid, pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Maging sa lahat ng mga matatapat nating mga kapatiran dito po sa dako ng Pampanga, mga minamahal ko, at sa lahat ng mga bisita natin, mga kapatid, welcome kayo sa ating banal na gawain. Minamahal tayo dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, dalangin natin. Minamahal ang mensahe ng dakilang Diyos sa hapong ito. Amen, hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Minsan pa, O Diyos, kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya. Amang banal upang huminang patnubay, gabay. Dakilang Diyos sa iyong mga salita sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng malinis na puso, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, iyong pagpalain. Amang banal, palakasin mo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga pangako, sa bawat sa amin, Amang banal, O Diyos. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, at purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Tayo po ay muling dadako, mga minamahal, sa Word of God sa mga sandaling ito. At hinihiling ko po sa mga pinagpalang anak ng Diyos, mga kapatid, makipagbukas kayo sa ating mga banal na kasulatan. Dito po, mga minamahal, sa Unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15, verse 51 and 52. Mga mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Amen. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, sa pagpikit ng mata, pagkurap ng mata. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa Tagalog po, beloved Colonel. Ito pong sinasabi sa unang Korinto, kabanata ay 15, 51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang lihuwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Amen. God bless you po, beloved Colonel. Ngayon, mahal, ang title po natin, mga kapatid, ay The Rapture. The Rapture. Amen. Pagdagit sa mga banal, ngayon, mahal. Praise God. Sabi ng nabasa natin, mga kapatid ko, we shall not all sleep. Hindi tayong lahat ay matutulog. Ang ginamit ng Word of God, mga minamahal sa namatay, ay natutulog, mga kapatid. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat ng naglilingkod sa ating dakilang Diyos ay dadaan sa libingan or mamamatay, mga minamahal, ang physical. May mga buhay po na
aabutan nila yung rapture, mga kapatid. At mga minamahal, church ang babalikan ng dakilang Diyos. Yung aabutang buhay ng dakilang Diyos sa rapture, may mahal, sabi ng Bible, sila'y babaguhin. Immediately, from corruptible body, magiging incorruptible, may mahal ang kanilang katawan. Corruptible, ibig sabihin, mga kapatid ko, may kasiraan. Pagdating ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung rapture na tinatawag, mga kapatid ko, magiging incorruptible daw po yung ating mga body. At may mahal, huwag nating, hindi tayo dapat malito, may mahal. Yung rapture po ay kaiba sa second coming of Christ. Amen. Yung rapture kaiba sa second coming of Christ. Yung rapture, may mahal, ang ibig sabihin yan, to take away or to snatch away, mga kapatid ko, yung pagdagit sa mga banal. Yan po ang ibig sabihin ng rapture. Wala po tayong mababasang rapture sa banal na kasulatan sa Bible, pero may sinasabi ang Bible patungkol po sa pagdagit sa mga banal. Yan po ay nasa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, 17, and 18. Sabi ng Bible, "For the Lord Himself will descend from heaven with a shout and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we, who are alive and remain," tayo na po yun, "shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord." Lahat magsabing, "Praise the Lord." Tingnan natin sa Tagalog. Ito po sa unang Tesalonica, kabanatang 4, talatay 16 hanggang 18, ganito po sinasabi. "Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman." Amen. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga bagay na ito, may mahal. So, rapture. Yung ma-rapture, may mahal, church yan. Church of the living God. Yung church na separated from the world. Yung tinatakwilan nila yung mundo, may mahal. Tinatakwilan nila yung kasalanan. Sino-sino sila, may mahal? 1 Corinthians chapter 1, verse 2, sabi ng Bible, "To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints." Yun daw, mga minamahal mga tao, sila yung nakipagkaisa sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat magsabing, "Praise the Lord." Mga binanal ng ating dakilang Diyos, mga taong dating lipos ng kasalanan, mga minamahal na ginawang saints ng ating dakilang Diyos. Mga taong pinaglilingkurin nila ang dakilang Diyos, mga minamahal, na may kasamang sakripisyo. Mga kapatid ko, yun po yung dadagitin ng mahal na Panginoon. At yun pong church, mga kapatid, kaya nga, mga minamahal, pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos na buhay. Kakaiba po ang ating church, mga minamahal ko. Pinag-iingat tayo sapagkat ang dadalhin ng dakilang Diyos sa kalangitan, mga minamahal ko, yung church na walang dungis, walang mantsa ng kapintasan. Lahat magsabing, "Praise the Lord." Ephesians chapter 5, verse 27, mga minamahal, "And He might present her to Himself a glorious church." Glorious church, mga minamahal, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Yun yung church. Kaya sikapin natin, mga minamahal, na tayo po'y mawala ng kapintasan. Kung ngayon po, mga kapatid ko, ang daming mga pagkukulang, ang dami pong mga kahinaan, ang dami po, mga minamahal ko, na yung mga unguarded moments. Hindi tayo nakakasunod minsan sa ating dakilang Diyos, mga kapatid.
Pero meron tayong goal. Yan ang tinitingnan ng dakilang Diyos sa atin kung bakit patuloy yung biyaya ng mahal na Panginoon sa atin. Mga minamahal, sa kabila ng ating mga pagkukulang, palagi pa rin tayong ibinabalik ng mahal na Panginoon sa kanyang church. Bakit po? Sapagkat nakita ng dakilang Diyos, mga minamahal, nagpupursige tayo. Lahat magsabing amen? Nakita ng ating mabait na Diyos, mga minamahal, isa lang ang gusto natin, yung tayo po'y maging katanggap-tanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Yan po yung ating goal. Kaya dapat sa Kristiyano may goal. Sapagkat kung wala kang goal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal, hindi ka makakarating. Hindi mo mahihintay yung rapture, mga kapatid ko. Mawawala tayo sa kamay ng mahal na Panginoon Diyos. Lalo na po, mga minamahal, napakarami na pong mga viruses, mga kapatid, na lumalaganap sa ating mundo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog, mga mahal. Ephesians chapter 5, verse 27. Ito pong sinasabi sa mga taga-Epeso, Kabanatay 5, talatay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Nararapat maging banal at walang kapintasan. Kaya ang mga minamahal, yung mga Kristiyanong patungo po sa kasakdalan ng ating dakilang Diyos, yun po yung mga Kristiyanong handang sumunod sa ating mahal na Panginoon Diyos. Yung handa silang magpasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yung hindi na tayo ang nasusunod, mga minamahal kayo, mga minamahal ko. Kaya kung tayo'y aabutan ng rapture na buhay pa sa mundong ito, mga kapatid ko, kung tayo po'y aabutan pa ng rapture na buhay sa mundong ito, mga kapatid, hindi tayo mauuna, sabi ng Bible, sa mga nangamatay na naglingkod sa ating dakilang Diyos. Mauuna po yung mga namatay na nasa libingan ngayon, mga minamahal. Mauuna silang mga minamahal ko, sasalubong sa dakilang Diyos at kasunod tayong mga buhay. Kaya patay man o buhay, mga minamahal, may pangako ang dakilang Diyos sa atin. Lahat magsabing amen. Sabi ng John chapter 14 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amen? Ako'y aalis, sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y aakyat sa kalangitan, sabi niya, mga mahal. Ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. Kung ito'y handaan na, sabi ng banal na kasulatan, ako'y babalik sa inyo at kukunin ko kayo. Sapagat gusto ko, kung nasaan ako, kayo'y naroroon. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, sa araw po na tayo'y makapapasok sa langit, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng glorified body. Praise the Lord. Ang katawan po natin, hindi na po masisira ito. Hindi na po mabubulok ito. Hindi na po magkakasakit ito. Hindi na po kukulubot ang balat natin, mga minamahal. Hindi na po tayo tatanda. Pagdating po natin sa piling ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Meron akong nababasa minsan, mga minamahal, sa mga mensahe sa Facebook, mga kapatid. Yung mga kapatid natin, mga minamahal, sa ibang mga lugar, na dumaranas po ng matitinding mga pagsubok sa mga sandaling ito. Mga minamahal, alam nyo, sabi nila, mga kapatid, Lord, sana mag-rapture na. Mahal na Panginoon, sana mag-rapture na. Mga minamahal, iyan po yung mga namumutawi sa mga labit sa puso, mga kapatid, na mga Kristiyanong umiibig sa dakilang Diyos natin. Mga mahal, hindi naman nila pwedeng talikuran yung mga pagsubok, mga kapatid. Sapagkat kapag tinakbuhan mo yung pagsubok, hahabulin ka ng pagsubok. Amen? Praise the Lord. Kaya minsan, mga minamahal, magtataka yung mga mananampalataya. Kapag may pagsubok dito, mga minamahal, lilipat sa ibang outreach, doon dadalo. Pagdating po sa ibang outreach, may pagsubok na naman, lilipat na naman sa ibang minamahal. Pagsubok na naman doon, lilipat na naman sa ibang mga. Walang katapusan. Pero kapag hinarap mo yung pagsubok, kasama mo ang mahal na Diyos, maglulutas nito. Amen? Tandaan po natin, ang aakit sa langit, mga overcomer. Amen po. Mga overcomer, mga minamahal, na pagtatagumpayan yung mga trials sa buhay. Praise the Lord!
For example, mga minamahal, 30 years old ka na sa mahal na Panginoon ngayon, 20 years old mga kapatid, at may pagsubok kang parang ayaw mo nang harapin, gusto mo nang mag-rapture mga minamahal, isipin lang natin mga kapatid, yung 20 years na paglilingkod mo, natawid mo yan. Amen. Yung 20 years, natawid mo yan, nasa kamay ka pa ng mahal na Panginoon. So, kayang-kaya mo yan in the name of Jesus. Sa panalangin ng propeta ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Normal yan, mga minamahal ko. Kaya, dito mga minamahal, yung pangako ng dakilang Diyos kapag tayo po ay na-rapture na mga kapatid, mangyayari po yung, doon na mangyayari, mga mahal, yung magandang plano ng mahal na Diyos, na ibabalik po niya yung napakagandang buhay ng tao na sinira po ni Satan sa garden po ng Eden, mga kapatid. Pagdating po sa kalangitan, mga minamahal, mas higit pa sa Garden ng Eden yung ating kalalagyan doon. Kaya sa rapture, mga mahal, hindi bababa ang dakilang Diyos sa lupa. Maghihintay lamang po siya sa alapaap, mga mahal. Doon lang siya sa alapaap, mga minamahal, maghintay. At ang susundo sa atin, mga kapatid ko dito sa lupa, ay mga angels ng ating dakilang Diyos. Grabe yan, mga minamahal. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mangag-aliwan kayo sa mga bagay na ito. Sabi ng Thessalonians chapter 4. At ang rapture, mga minamahal, ay anytime now Anytime now. Maaring sa midst, mga minamahal, ng Great Tribulation mangyari. Hindi natin alam. Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa pagtilaok ng manok, mga minamahal. Hindi natin alam, mga kapatid. Anytime now. Mag-take place po ang rapture, mga kapatid ko. Hindi na po tayo aabot ng greatest tribulation, mga minamahal. At meron po tayong kaharapin, mga kapatid, pagdating po ng rapture, pagdating sa langit, yung tinatawag na judgment seat of Christ. Ang tawag doon, mga mahal, Bema judgment, mga kapatid ko. Dito po idadaan ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga mananampalataya. Yung Bema, mga minamahal, dito po dadaan yung mga matatapat na naglingkod sa ating dakilang Diyos, hindi para hatulan sa kanilang mga kasalanan, kundi upang bigyan po ng gantimpala at pagbibigay ng putong, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos. Yan po yung ating kakaharapin, mga kapatid ko, pagdating ng panahon. Hindi na tayo hahatulan. Romans chapter 8 verse 1, mga minamahal, ang sabi ng Bible, wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus doon sa mga lumalakad sa Espiritu at hindi lumalakad sa laman. Mga minamahal. Kaya sikapin natin, huwag tayong lalakad sa laman, mga kapatid. Sapagkat kung lumalakad tayo sa laman at darating yung rapture, mga minamahal, hindi ka makasama. Mga minamahal, sapagkat yung lumalakad lang sa spiritual, mga kapatid, ang makakasama sa rapture. Amen po. Yung mga Kristiyanong hindi pinapansin yung mga minamahal, yung mga bagay na katitisuran sa pananampalataya. Yung ang tinitingnan nila, mga minamahal, yung kaligtasan nila ang pinagtatrabaho. Yung kaligtasan nila, wala na po silang pakialam sa iba. Yun yung mararapture. Amen. Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, yung mga mabubuti nating ginawa sa dakilang Diyos, mga minamahal, 10 years ago, 20 years ago, mga kapatid. Akala nyo, mga minamahal, nakalimutan ng dakilang Diyos yun? Hindi po. Mga minamahal, aani tayo at pagpapalain tayo, mga kapatid, pagdating ng panahon. At mga minamahal, doon po sa Bema judgment, mga kapatid ko, yun po yung pagtanggap ng reward ng mga mananampalataya ng dakilang Diyos. Doon po mapapalitan ng reward lahat po ng kahirapan mo dito sa lupa. Lahat po, mga minamahal ko, ng pagsusumikap mo dito sa lupa. Papalitan po yan, mga kapatid ko, ng gantimpala ng mahal na Panginoon. At maganda pong talata, mga kapatid, paborito kong talata ito Hebrews chapter 8 verse 12. Ang sabi ng Bible, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their lawless deeds, I will remember no more. Hallelujah. Yung kanilang mga kasalanan, sabi ng mahal na Panginoon, hindi ko na alalahanin pa. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog, may mahal. Dito po sa Hebreo, Kabanatang 8, ang talatay 12, ganito pong sinasabi.
sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen. Lahat ng kanilang kalikuan, lahat ng kanilang kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Bakit? May mahal, pinahugas mo na sa dugo ng ating mahal na Panginoon eh. Pinatawad na tayo ng dakilang Diyos natin. At ang ganda pa, mga minamahal, ang pangako ng isang pangako ng dakilang Diyos, kapag pasok natin sa langit, mga minamahal, pagpasok natin sa langit, unang-unang gagawin ng dakilang Diyos. Sabi ng Bible, Revelation chapter 21 verse 4, and God will wipe away every tears from their eyes. There shall be no more death, no more sorrow, no more crying, mga minamahal ko. Hallelujah. There shall be no more pain, for the former thing have passed away. Mga minamahal. Papahiran ng Diyos, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, Tagalog. Sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talata ay 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Lahat ng mga bagay ng una na param na, mga minamahal. Hindi na magkakaroon ng hirap, ng sakit, mga minamahal, daing. Hallelujah. Malapit na yan, mga minamahal. Kaya lahat po ng ginawa natin dito sa lupa, malaki man o maliit, mga minamahal, nakikita yan ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At alam nyo, mga kapatid ko, darating ang panahon, sabi ng dakilang Diyos sa Matthew chapter 25, verse 23, mga minamahal ko, His Lord said to him, well done. Ang sarap pakinggan ito. Well done and good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat ng gusto ng langit magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Mabuti at tapat na alipin, sabi niya rito. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamanahin kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, kapag binabasa natin ito, mga mahal, pwede bang basahin natin, mga kapatid, dahan-dahan sa ating mga bahay, mga minamahal. Kahit na 3 verse lang yan, 5 verse, 10 verse, kapag dahan-dahan mo, mga minamahal, binasa. Para manamnam natin. Hindi tayo nagbabasa ng parang comics lang, mga kapatid. Ako ganun po ginagawa ko. Kapag nagbabasa po ako ng Bible, mga minamahal, inuunti-unti ko yan, nilalasap po yan, mga minamahal, sapagat banal na salita ng ating dakilang Diyos yan. Mga minamahal. Imagine, habang nabubuhay ka, yan ang babasahin mo. Habang nabubuhay ka, mga minamahal, ito lang ang babasahin. Pabalik-balik, mga minamahal ko. Hanggang sa luminis po tayo. Hanggang sa maging unspotted, mga minamahal. Amen? Para maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya tina-challenge ko po yung mga kapatid natin, mga minamahal, huwag pong cellphone, yung ating pong gagamiting Bible. Hindi po cellphone. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, kasulatan, mga kapatid ko. Kasi pag mga minamahal, cellphone yung ginamit natin at napindot mo, mga minamahal, sa YouTube, napindot mo sa Facebook, mga minamahal, wala na. Maliligaw na tayo. Kailangan Bible. Amen? Mga minamahal, ito po, mga kapatid, ang magdadala sa atin sa rapture. Dito tayo ihahanda ng dakilang Diyos natin, mga minamahal. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid, hawakan natin, may mahal yung Bible natin. Sabi ng 1 Corinthians 15, 51 and 52. Nabasa natin kanina yan, may mahal. Ulitin ko lang. Behold, I tell you a mystery. Mystery. Bakit mystery? Dahil hindi lahat ay makakaalam nito. Mga anak lang ng Diyos. Yung rapture. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Alam nyo, yung Jew, mga minamahal, yung mga Hudyo nung unang panahon, very significant po yung pag-blow ng trumpet sa kanila. Mga minamahal. Bakit ginawa ng dakilang Diyos sa kanyang pagbabalik, gagamitin niya yung trumpet?
Nakikinig po ba kayo? Dahil ang mahal na Panginoon, nagkatawang tao siya bilang Hudyo. Ang kaugalian po ng mga Hudyo, mga minamahal ko, napakahalaga po sa kanila nung pag-blow ng trumpet, mga kapatid. Bakit? Trumpet were always blown to signal the start of great feast and other extraordinary events, sabi ng Bible. Kapag pinapatunog kasi yung trumpet man sa Israel, yan po'y paghahanda. Paghahanda mga mahal ng lahat ng Hudyo na mayroon silang gaganaping great fiesta, mga minamahal. Yung pagdiriwang, mga kapatid ko, yung mga extraordinary events. So sa pagtunog po ng trumpets mula sa bibig ng mga laksa-laksang anghel sa kalangitan, mga minamahal, yun po yung paghahanda ng napakalaking event sa buong kalangitan po. Nakikinig po ba kayo? Sabi ng Bible, mga minamahal, hihipan ng mga angels yung mga trumpets nila. Gaano karami yung angel sa langit? Laksa-laksa. Napakarami, mga minamahal. At pagtunog daw ng trumpet, mga kapatid ko, in a twinkling of an eye, ang mga anak ng Diyos maglalaho yan, mga kapatid. Sa isang pagkurap ng mata, mawawala yung katabi mo. Mga minamahal, sana wag mangyari. Sana lahat tayo maglaho. Amen? Sana mga minamahal, walang maiwan. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. Pagtunog ng trumpeta, minamahal ng mga laksa-laksang angels, mga kapatid ko, magkakaroon po ng malaking event sa buong kalangitan. Yung buong kalangitan, minamahal, magdaraos siya ng napakalaking kasalan, mga kapatid. After the rapture, minamahal, daranas ang mundong ito ng 7 years tribulation. At habang dumaranas po ang mundo ng great and greatest tribulation, tayo naman na nasa langit, mahal, magkakaroon tayo ng ingranding piging, mga kapatid. Ang tawag doon, yung buong kalangitan ay magdaraos ng malaking kasalan. Sino ba ikakasal? Tingnan natin ang Bible. Sino ba yung bride? Yung church. Groom, ang ating mahal na Panginoon. Ito po'y ikakasal sa ating pinakamamahal na Kristo. Sabi ng Revelation chapter 19, verse 7 hanggang 9. Tingnan natin. Revelation chapter 19, 7 to 9. Dito po sa Apokalipsis, kabanatang 9, kabanatang 19, rather, verse 7 hanggang 9, ganito pong sinasabi. Mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siyang ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Right. Bebe? At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. So habang nagdiriwang tayo sa langit, mga minamahal ko, magkakaroon naman po, mga minamahal, ng malaking kapighatian sa lupa. Ito po yung, bakit sinabi kong great and greatest tribulation? 7 years lang yon. Yung 3.5 years, great tribulation. Yung another 3.5 years, greatest tribulation. Mga minamahal. Kaya kung nabasa natin sa 15:22, 15:52 ng 1 Corinthians, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, mga minamahal, habang tayo po'y nagsasaya, nagdiriwang sa kalangitan, mga kapatid ko, may trumpets din po na inihanda ang dakilang Diyos para sa sanlibutan. Yung 7 trumpets of God. Ang tawag doon, the 7 wrath of God. Hayaan niyo, mga mahal, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid ko. Ito pong Revelation chapter 8, mga mahal, verse 6 hanggang 11, mga kapatid. Ako na po magbabasa, mga mahal. Revelation chapter 8, mga kapatid. May kahabaan po ito, mga kapatid, pero gusto kong basahin sa inyo. Ito po'y patungkol sa 7 wrath of God na darating sa mundo, mga kapatid. Para malaman po natin kung anong dapat nating piliin, may mahal, yung rapture ba o yung mundo, mga kapatid.
So Revelation chapter 8, verse 6, simulan natin, mga mahal, hanggang 13. Sabi dito, sapagkat ang 7 anghel na may 7 pakakak ay nagsihanda upang magsihihip at nagkaroon ng graniso. At humihip ang una at nagkaroon ng graniso at apoy. Ay, ito. Umuulan yan, mga mahal. Graniso at apoy. At na may halong dugo at itinapon sa lupa. At ang 2 bahagi ng lupa ay nasunog at ang 2 bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. At ang lahat ng sariwang damoy nasunog. At humihip ang 2 anghel, pangalawang trumpet, at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy, ay nabulusok sa dagat. At ang 2 bahagi ng dagat ay naging dugo. Naging dugo. At namatay ang 2 bahagi ng nilalang na nasa dagat, na mga may buhay at 2 bahagi sa mga daong ay nawalat. At humihip ang 2 anghel, 2 trumpet, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin at nagliliyab na gaya ng isang sulo at nahulog sa 2 bahagi ng mga ilog at sa mga bukal ng tubig. At ang pangalan ng bituin ay Ahenho o Agenjo at ang 2 bahagi ng tubig ay naging Ahenho. At maraming tao ay nangamatay dahil sa tubig sapagkat mapait ang tubig. At humihip ang 4 na anghel, 4th trumpet, na salot ng Diyos, nasugatan ng 2 bahagi ng araw, at ang 2 bahagi ng buwan, at ang 2 bahagi ng bituin. Upang magdilim ang 2 bahagi nila, at upang ang 2 bahagi ng maghapon ay huwag lumiwanag, at gayon din naman ang gabi. At nakita ko at narinig ko ang isang anghel na lumilipad sa pagitan ng langit na nagsasabi ng malakas na tinig, Saaba, Saaba. Saaba ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Dahil sa mga ibang tunog ng pakakak ng 3 anghel, 3 anghel pa ang tutunog na magsisihihip pa, mga minamahal ko. Tingnan natin Revelation chapter 9. Mga minamahal. Revelation chapter 9, mga kapatid. Ituloy natin yung 3 pang trumpet, mga minamahal. Humihip ang 5 anghel at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit at sa kanya'y ibinigay ang susi ng hukay ng kalaliman. At binuksan niya ang balon ng kalaliman at napailang lang ang usok mula sa hukay na gaya ng usok ng isang malaking lutoang bakal. At nagdilim ang araw at ang himpapawid dahil sa usok ng hukay. At nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa. Ito na. Di ba nangyayari yan sa ibang mga probinsya? Nagsilabas ang sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alakdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, niyang anumang bagay na sariwa, niyang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Tingnan nyo. At pinagkaluban silang huwag patayin ang mga ito, kundi pahirapan nilang 5 buwan. At ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. Sinong takot sa kamatayan, mga minamahal? Darating ang panahon, tatakas talaga ang kamatayan. Hindi darating sa tao ang kamatayan, mga minamahal. Hahanapin daw ng tao ang kamatayan. Sa hirap, mga minamahal, na daranasin. Mabuti pang gusto nilang mamatay na. At sa anumang paraya, hindi nila masusumpungan at mga gnanasang mamatay. At ang kamatayan ay tatakas sa kanila. At ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong nahahanda sa pagbabaka. At sa kanilang mga ulo'y gaya ng mga putong na katulad ng ginto. At ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. At sila'y may buhok na gaya ng buhok ng babae. At ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal. At ang ugong ng kanilang mga pakpak ay gaya ng ugong ng mga karo at ng maraming kabayo na dumadaluhong sa pagbabaka. At silang may mga buntot na gaya ng mga alakdan at ng mga tibo. At sa kanilang mga buntot, naroroon ang kanilang kapangyarihan upang ipahamak ang mga taong 5 buwan. Sila'y may pinakahari ng anghel na kalaliman. Demon ito eh. Sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanyang pangalan ay wikang Hebreo ay Abaddon. At sa Griego ay may pangalan siyang Apollyon. Ang unang pagkaabay nakaraan na. Narito darating pang 2 pagkaaba sa haharapin. 2 trumpet pa. Humihip ang 6 na anghel at narinig kong isang tinig mula sa mga sungay ng damba ng ginto na nasa harapan ng Diyos. Na nagsasabi sa 6 na anghel na may pakakak.
Kalagan mo ang 4 na anghel na nagagapo sa malaking ilog ng Euphrates at kinalagan ng 4 na anghel na nangahanda sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 2 bahagi ng mga tao. Sanlibutan na yon. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tigsa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. At nakita kong sa pagitain ang mga kabayo at ang mga nakasakay dito, ang may mga baluting gaya ng apoy at ng hasinto at ng asupre at ng mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon at sa kanila ay may mga bibig at lumalabas ang apoy at usok at asupre. Sa pamamagitan ng 3 salot na ito, napatay ang 2 bahagi ng mga tao sa pamamagitan ng apoy at ng usok at ng asupre na nangagsisilabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot, sapagkat ang kanilang mga buntot ay kawangis ng mga ahas at may mga ulo, at siya nilang pinanakit. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa kanilang mga ganilang ginawa ng kanilang mga kamay, upang huwag sumamba sa mga demonyo. Ayan, mga Diyos-Diyosa na po ito. At sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita at nakakarinig at nakakalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Tingnan nyo. Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. 7 trumpets of God, mga minamahal. Yan po yung 7 wrath of God, mga kapatid, na sinasabi ng Bible. Nakakatakot po yan. Kaya yung rapture, mga minamahal, yun po yung ating pagnasain, mga kapatid. Kaya kung meron pong nakikipagtalastasan po sa inyo, nakikipagparunungan, mga minamahal ko, ano bang mangyayari pagkatapos ng rapture? Merong Armageddon, mga minamahal. Merong millennium, mga kapatid. Paano ba mangyayari? Mga minamahal, huwag nyo nang pagnasain, mga kapatid ko, na ibabad natin ang isip natin dyan. Meron nga nagtanong, mga minamahal, isa nating kapatid sa ating dakilang Diyos. Ang sabi nung nagtanong, mga minamahal ko, kailan mangyayari yung rapture? Mid-tribulation? Sabi nung sumagot, mga minamahal, ang paghandaan mo, yung rapture. Iyan, aalamin yan ng mga naiwan sa rapture. Halimbawa, naiwan ka sa rapture ngayon, mga minamahal, aalamin mo yan, mga kapatid. Anong susunod? Anong susunod na salot, mga minamahal, ang darating sa buhay natin? Anong susunod na virus, mga minamahal, ang darating sa mundo? Nakakatakot na, mga minamahal. Kung ngayon, takot na takot ang mga taong mamatay. Sabi nung nabasa natin, minamahal, sa galit ng mahal na Panginoon, tatakas ang kamatayan, mga minamahal, sa tao. At ang gagawin ng dakilang Diyos, ibubuhos na lang niya, mga kapatid ko, yung wrath niya sa mundo. Tingnan niyo sabi ng Bible, mga minamahal, sa hirap na daranasin ng tao, hahanapin na nila yung kamatayan. Gusto na nilang mamatay, mga minamahal, sa hirap ng kanilang katawan, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, tatakas ang kamatayan. Amen? Mga minamahal. Kaya yung rapture, mga kapatid, ulitin ko po, no? Ang rapture po, mga minamahal, hindi second coming of Christ. Hinihintay natin, mga minamahal, yung rapture, mga kapatid. Yung second coming, mga minamahal, yung first coming, naganap yan, mga kapatid, nung isinilang ang mahal na Panginoon sa Bethlehem, 2,000 years ago, bilang Savior po. Yung second coming naman, yun yung pagparito ng dakilang Diyos bilang judge para hukuman ang mundo. Ang tawag po sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa first coming ay suffering Savior. Ginampanan niya, mga minamahal, yung first coming niya, yung suffering Savior. Yung second coming, mga kapatid ko, ang tawag sa kanya ron, the conquering Messiah or King. Mananagumpay na siya ron, may mahal, nakakabayo na siya ron, mga kapatid. Kaya mga minamahal, yung second coming po ay literal na makikita siya ng buong mundo. Yung rapture po, tayo lang ang makakaalam nun, mga minamahal. Kaya nga ngayon, mga kapatid, kapag tayo po yung nagsishare ng gospel, tinatawanan tayo ng mga tao, mga minamahal. Bakit lahat na lang nangyayari sa mundong ito? Bakit lahat na lang nangyayari yung COVID na yan, yung Delta, yung mga mahal, inyong ipinaparis sa inyong paniniwala. Hindi nila alam, mga kapatid. Pero tayo pong nakakaalam, mga minamahal. Ramdam natin, malapit ng talaga ang rapture. Malapit nang babalik ang rapture. Kaya mga minamahal, yung mga taong hindi nakakaalam nitong rapture, mga kapatid ko, tatawanan ka eh.
Tatawanan ka lang, mga minamahal. Yung second coming, mga kapatid, nakasulat yan dun sa Acts chapter 1, verse 11. Tingnan nyo, mga kapatid. Second coming, makikita siya ng maraming tao. Makikita siya ng literal na mata. Mga mahal, tingnan nyo. Yung pag-alis ng mahal na Panginoon, mga mahal, siyang pagbalik niya, sabi ron, mga mahal, makikita siya ng mga tao. Tingnan natin. Acts chapter 1, verse 11 po. Ito pong sinasabi sa mga gawa, Kabanatay 1, talatay 11. Nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Sundan po natin sa Revelation, beloved, chapter 1, verse 7. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis 1, ang talata ay 7. Ito po ang sinasabi. Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Right. At nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Sabi ron, mga kapatid ko, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Nakikita kasi ng mga tao ngayon, mahal ng mga apostol niya, umakit sa langit, mahal na Panginoon. This same Jesus, sabi ng angel, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. Makikita niyo siya, babalik. Revelation chapter 1 verse 7, Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him. Lahat ng mata, makikita yung pagdating ng mahal na Panginoon. Mahal. Sabi ron even they who pierced Him, maging yung mga sumaksak sa Kanya sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, makikita siya, mga kapatid ko. Yung mga minamahal, iba po yung rapture, mga kapatid ko, in a twinkling of an eye. Yung second coming, mga minamahal, makikita siya ng lahat ng mata ng tao sa mundo, mga kapatid ko. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Kaya yung second coming of Christ, mga minamahal, darating siya kasama po yung buong hukbo ng langit, mga kapatid ko. Nasa likuran niya yon. Nangangabayo sila, mga minamahal, para gapiin po si Satan. Dito na po mangyayari, mga kapatid ko, yung the Armageddon. Yung digmaan po yan, mga kapatid. After niyang magapi si Satan, ikukulong po si Satan sa bottomless pit, mga minamahal ko, ng 1,000 years. Yan po yung, yan yung tawag dyan, mga mahal, 1,000 years reign with Christ. Kasama tayo nun. Ang dakilang Diyos po ang mag-rule sa mundo, mga minamahal. Wala po si Satan nun for 1,000 years. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Maghahari tayo nun, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, kaunting bagay, pinagkatiwalaan kita, pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Yung kaunting bagay pinagyaman mo, narito, maghari ka sa maraming bagay. Sabi ng Matthew na nabasa natin. Amen? Kaya tayong mga minamahal, maghahari daw sa darating ang panahon, mga kapatid. Praise God. Kaya napakasarap paglingkuran ng mahal na Panginoon kapag ganyan ang kanyang mga pangako. Amen po. Pero bago natin makamtan yan, mga minamahal, padadaanin muna tayo sa maraming mga pagsubok, trials, mga minamahal, lilinisin muna yung ating pananampalataya. Sapagkat sa langit, mga minamahal, walang kahinaan doon. Sa langit, mga kapatid ko, walang tampuhan doon. Amen? Wala na pong inis doon, wala nang galit, wala nang hatred doon. Lahat nagmamahalan doon. Hallelujah, palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. So mga kapatid ko, sa ating mga baguhan ko, meron man, kung hindi tayo makakasama sa rapture, mga minamahal, magiging kalunos-lunos po yung mangyayari sa atin, mga kapatid, sa mundong ito. Gusto ba natin maranasan, mga minamahal, yung tatakan ng 666? Mark of Satan, mga minamahal? Kung ayaw nating magpatatak, mga minamahal, ano pong gagawin natin para kung halimbawa tayo maiwan sa rapture, mga kapatid, at alam mo ang Word of God, mga minamahal, ang 666 ay number of Satan.
May mahal, lumalaganap na po yung mga tataka ng 666, mga kapatid ko, at ikaw po'y nariyan. Alam mong naiwan ka sa rapture, may mahal, anong gagawin mo, mga kapatid ko? Magtatago ka ba sa loob ng bahay mo para hindi ka matataka ng 666, mga mahal? Pero hindi ka pwedeng magtago habang buhay sa iyong bahay. Mga minamahal, paano mo mapapakain yung pamilya mo, mga kapatid? Mangyayari, mga mahal, magkakaroon ng sona sa lahat po ng mga bahay-bahay, mga kapatid ko, papasukin yan ng mga sundalong may tatak na rin ng 666, mga kapatid ko. Amen? Magkakaroon ng one world government. Pag sinabi sa mga sundalo, mga mahal, ganito ang gawin nyo, gagawin nila yun, mga kapatid. So pipiliin mo na lang manirahan sa bundok. Yung walang nakakakita sa iyo kasama ang pamilya mo. Pero ang problema, paano mo mapapakain ang pamilya mo? Sakaling may baby ka pa, may mahal, dumedede. Saan ka bibili ng gatas? May mahal. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 3, the disciple came unto him privately, saying, tell us, Lord, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming? Hallelujah. And of the end of the world. Sabihin mo sa amin, mahal na Panginoon, kailan mangyayari yung sinasabi mo na pagbabalik mo sa lupa? Kailan mangyayari yung lahat ng ito at yung katapusan ng sanlibutan? Nilahat na po eh. Hanggang sa end of the world, nilahat na po. Hanggang sa rapture, mahal, hanggang end of the world. Sabi ng mahal na Panginoon sa verse 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there will be famine. Meron ng famine ngayon. Pestilences, viruses, pestilence yan. Earthquakes. May mahal. Nag-earthquake, mga kapatid, sa lugar natin, sa Batangas. May mahal, kailan lang. Ano sabi? In diverse places, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung sasabihin ng mga kaibigan mo, mga mahal, mga katrabaho mo, mga kapatid ko, hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila, mga minamahal. Tandaan po natin ang talatang ito. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they say, peace and safety, then sudden destruction comes upon them. As labor pain upon a pregnant woman, and they shall not escape. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Ito po ang sinasabi sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talata 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayi darating sa kanila ang biglang pagkawasak, Right. na gaya ng pagdaramdam Hallelujah. sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal. Yan po, mga kapatid, ang panghawakan natin. Memory verse natin, mga minamahal. Sa panahon ni Noah, mga kapatid ko, lahat ng tao against sa pangangaral ni Noah. Ang naniwala, 7 loved ones niya lang, pamilya niya. Pang-8 siya. Lahat, mga minamahal, hindi naniwala. Kaya mga kapatid, ganun din sa panahon natin ngayon. Kung sinasabi nila, mga minamahal, sinasabi ng mga tao, safety naman. Payapa naman ang mundo eh. Safety naman tayo. Meron tayong face shield. Meron tayong face mask. May vaccine. Mga minamahal. Sabi ng Bible, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Darating ang biglang pagkawasak, mga mahal, sa mga tao. Hindi nila asahan yun, mga kapatid. So kung nakita natin, mga mahal, yung mga signs na ito, mga kapatid ko. Sabi ng Bible, Luke 21:28, when these things begin to come to pass, when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draweth nigh. Draweth near, mga mahal. Pag nakita niyo mga bagay na ito, tumingala kayo, mga mahal. Malapit ng kaligtasan niyo. Nasaan na siya? Mga minamahal. Kung makikita natin yung mga tanda, mga minamahal, ano na ang ginagawa ng mahal na Panginoon sa kalangitan ngayon, mga kapatid ko? Last verse. Matthew chapter 24, verse 33. So you also, when you see all these things, know that it is near at the door. Maraming nga na naginip, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon nasa langit na. Ihakbang niya na yung paa niya eh. Bababa na sa lupa. Ayun, mahal. Panaginip.
May nanaginip pa mga mahal yung mga trompeta. Nakalagay na sa bibig ng mga anghel. Mga mahal. Nakalagay na sa... Mga mahal, dati ang mga trumpet ng mga angel, mga kapatid, nakahawak lang sa kanila eh. May nanaginip, mga mahal, nakalagay na sa bibig eh. Hihipa na lang nila, mga kapatid. Malapit na. Tingnan natin sa Tagalog bago tayo umawit. Matthew chapter 24, verse 33, beloved. Ganito pong sinasabi sa Mateo 24, talatay 33, ganito pong sinasabi. Gayon din naman kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talasasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos na buhay. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya, mga mahal, manatili tayo sa ating katapatan, sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hallelujah. Yung kapayapaang nasa inyo ngayon, sa puso't isipan natin, mga minamahal, huwag niyong hayaang mawala yan, mga kapatid, nang dahil lang po sa mga problema sa paligid natin na nangyayari, mga minamahal. Huwag tayong magpaka-apekto, sapagkat, mga minamahal, darating po ang panahon, kanya-kanya po ang pagtayo natin sa harap ng ating dakilang Diyos na buhay, para magsulit. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. At nakaka-bless, mga minamahal, yung mga kapatid natin na kahit masama ang panahon, mga minamahal, kahit baha sa kanilang lugar, narito sila, mga minamahal, nagpupuri sa dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Pagpalain kayong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa inyong katapatan na yan. Hallelujah. Praise God. Handa ka na ba? Para sa ating baguhan, mga minamahal, come forward, mga kapatid. Tanggapin nyo ang mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Bago dumating ang rapture, mga mahal, magsiguro na po tayo. Hallelujah. Handa ka na ba humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundo ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala na pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Handa ka na ba humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo
ng buhay sa mundong ito. Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala nang pag-asa. Ngayon ang pagkakataon, huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Amen. Hallelujah. Kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating, ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. O kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating, ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Minsan pa po, hallelujah, tayong lahat mga minamahal. O kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating, ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Sabi ng Bible, mga minamahal, ang langit at ang lupa ay lilipas. Lahat ng nasa lupa, mga minamahal, ay masusunog. Ito po ang gagawing lake of fire ng ating dakilang Diyos. Mga mahal, nasa Bible po yan. Kaya mahal, hinihintay natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Habang hinihintay natin, naghahanap buhay tayo, nagtatrabaho. Para masustina yung pangangailangan physical natin. Pero iiwanan natin ang mundo, whether you like it or not. Iwan natin ang mundo, mga mahal. Mapalad ang nangamatay na una sa ating Panginoong Kristo sapagat pinagpahinga sila sa kanilang mga gawa sa lupa. Mas mapalad sila kaysa sa atin. Darating ang panahon, mga minamahal, anumang oras mula ngayon, mangyayari po yung rapture, mga kapatid.
Yung mga libingan, mga mahal, ng mga alabwans nating naglingkod sa dakilang Diyos, mababaak yun. At yun po'y, mga mahal, marapture sila. Kasunod po tayo, mga kapatid, sabi ng Bible. Pero alam po ninyo, mga mahal, sabi ng banal na kasulatan, 1 Peter chapter 4, verse 17, darating pong oras, unang-unang huhukuman ng dakilang Diyos, mga mahal, yung kanyang church. Unang-una niyang lilinisin yung kanyang church. Tatanggalin niya, mga minamahal, yung hindi karapat-dapat. 4:17 ng 1 Peter, sabi ng Bible, sapagat dumarating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? At kung ang matwid ay bahagyan ng makaligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya sila magsisiharap? Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti at tapat na lumalang. Mga minamahal, mangyayari po yan, mga kapatid. Ay mga minamahal, sikapin nating magtapat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sikapin na po natin, mga minamahal. Kung may mali, mga minamahal, sa ating mga steps, sa ating mga hakbang, baguhin natin, mga minamahal. Rapture, totoo yan. Mangyayari yan, mga minamahal. Hallelujah. Anumang oras mula ngayon, darating yan. Habang inihanda ko pong mensaheng ito, mga inmahal, dito sa ating chapel, dito sa aming space, mga inmahal, sa aming luhuran. Para ko na, mga minamahal, na-imagine ko, mga kapatid, parang umuugong na, mga inmahal. Kung sakaling hihipan ng mga anghel ang kanilang mga trompeta, sabay-sabay, laksa-laksang anghel. Mga minamahal, ugong na pagkalakas-lakas ang maririnig ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kasabay nun, mga minamahal, makikita natin ang hari ng mga hari. Nakatayo sa alapaap. Mga minamahal, naghihintay lamang sa alapaap. Habang tayo po'y umaakit, mga minamahal, sa kalangitan. Para salubungin ang mahal na Panginoon sa langit. Nasabi ng Bible, makikita natin ang mahal na Panginoon ng mukhaan, mga minamahal. Napakaamong mukha ng dakilang Diyos. Makikita na natin, mga mahal. Wala nang hirap. Wala nang pag-uusig. Wala nang gutom. Wala nang pagsubok. Aalipin tayo ng mahal na Panginoon, mga mahal. Tutulonging luha. Sabi ng banal na kasulatan, papahirin ang mahal na Panginoon ng luha sa ating mga mata. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Napakasarap, Panginoon mahal. Sa panahon na yan, manatili tayo sa ating katapatan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na ang dakilang Diyos. Hallelujah sa kanyang pagbabalik. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala akong kayang gawin, mga mahal, kundi ang umiyak sa ating dakilang Diyos. Umiyak sa kanyang kabutihan, o inuman. Salamat sa kanyang mga pangako. Awin mahal, awitin natin muli ang awitin ito. Ay may katiyakan kung ano ang kasasapitan sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Kay Jesus ay magkatiyakan kung ano ang kasasapitan
sa buhay na darating. Ngayon ang pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya. Ang puso mo at kaluluwa, handa ka na ba? Yes, Lord God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you so much. God bless you so much po, my mahal. Sa ating mga baguhan, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. May mahal, itaas po natin ang ating mga kamay para sa ating mga baguhan, mga kapatid. Hallelujah. May mahal, wala na pong hihigit sa mga taong nagsisiguro sa buhay. May mahal, paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibigay ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sundin niyo po ako sa aking mag-isip panalangin. Sabihin po ninyo, buksan niyo yung labi, may mahal. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Sus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan. Ngunit ako'y nagsisisi, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Hugasan mo ko ng malal mong dugo na umago sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Ganon din aking mahal sa buhay. Ito ang aming samot na langin. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Mapagpalat na kila naming Ama sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dakilang Diyos, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. O Diyos, hugasan mo sila ng banal mong dugo amang banal. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa't katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po. May mahal, makabalik po kayo sa inyong upuan sa ating mga naging bisita, mga kapatid. Hindi na po kayo bisita ngayon, mga mahal. Kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, mga kapatid. At upang maging ganap kayong anak ng Diyos, mga minamahal ko. At anumang karamdaman po, meron kayo, mga minamahal. Pagkatapos po ng bautismo sa tubig, yan po'y gagaling, mga minamahal sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo sa ating mga ilangan. Minamahal ko, itaas natin ating mga kamay. Hallelujah. Opo, mapagpalat na kila naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming dumudulog sa trono mo ng biyaya, Amang banal. Sa paunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilder Estrada Almeda, dakilang Diyos. Hallelujah. Abutin po ninyo, Amang banal, ng lahat ng iyong mga anak sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon o Diyos, bigyan mo ng malinis na puso ang bawat sa amin. Mahal na Panginoon, sa araw-araw, bawat yugto ng aming buhay. Na sa ganun, mahal na Panginoon, maging handa kami o Diyos sa iyong pagbabalik, Amang banal, anumang oras mula ngayon. Mahal na Panginoon, pagpalain mo yung mga anak o Diyos, anuman ang kalamang pangailangan, Amang banal, mga pre-requests, dakilang Diyos, kahilingan, mahal na Panginoon, ito man ay sa financial o Diyos, problema, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah Lord God, mga negosyo, mahal na Panginoon, pagpalain mo pong yung mga anak Amang banal. Alisin mong hadlang sa mga pagpapala sa iyong mga anak o Lord God. In the name of Jesus we pray. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Maaari po ninyong ipatong ang inyong kanang kamay, mga mahal, sa inyong ulot, kaliwang kamay, mga kapatid, sa parte ng ating karamdaman. Mga mahal, sawayin po natin ang karamdaman. Mga mahal, problema, kahirapan, mga mahal, kawalan na hanap buhay, lumayas ka sa akin sa pangalan ng Jesus. Karukhaan, lumayas ka sa akin sa pangalan ng Jesus. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, arthritis, gout, rheumatism, be healed right now. Psoriasis, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. All kinds of sicknesses and disease, cast out, be healed in Jesus' name. Problems be solved, vices be gone, unbelief and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. May mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. At taas natin ating mga kamay. May mahal, tatalon po tayo. 3 times po, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Mula sa ating mga puso, may mahal. Huwag tayo magbibiro, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. 3 times, jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, may mahal. Sa ating maiksing announcement, mga kapatid, tayo po ay makinig, may mahal, sa ating mga announcement. At, may mahal, until ating beloved my co-preacher brother Jose Revilla. Amen.
Amen, praise the Lord. Bago po tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po muna ikukuha na ating pong special offering, mga minamahal. Ito po ay panalangin po na ating pong beloved elder, ating pong beloved brother, Manny Sisi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Mahal kapatid. At tayo po ay magkaisang dumalay sa ating pagkakalob ng ating mga special offering. Taas mo natin ang ating mga kamay. Opo, ang banal. Dahil pahal namin Diyos, makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, tawa sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat patuloy na pinaabot sa iyo, Panginoon, sa masaganang biyaya, pagpapala, patuloy pinagkakalob sa iyong mga matapat na mga anak, Panginoon. Kaya naman po, po kami patuloy na nagkakalob ng ay mga special love offering, mga pledges, Panginoon. Basbasan mo po, pagpalain upang patuloy na mapunuhan ang pangailangan ng banal na gawain, Panginoon, sa iyong mga anak na matatapat, patuloy pong ibusang masaganang pagpapala sa kanila, ibalik ng mga milyong beses sa kanila. Ito pong sama dalangin namin, isang dalangin ng amin na magulang sa iyo. In the rest, Jesus name we pray. Hallelujah. Pagbibigay ay tanda ng pagmamahal sa Diyos sa kapwa, sa salita niyang banal. Yamang ating sundin, ipapatuloy natin magbigay upang pagpalain. Tayo'y magbigay at upang magpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sa pagbibigay, kaluluwa'y maliligtas. Kaya tayo ay magpatuloy magbigay. Ang bawat libo, milyon mong ialay. Mundong magkasalanan may aakay. Tayo'y magbigay at upang magpalain, ating sundin ang nagutos sa atin. Ikapo at handog ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Amen, praise the Lord. God bless po sa inyong pagkalong para sa gawain natin pinakamamahal na Pinoon. At God bless po sa ating beloved order preacher, sa salita ng Diyos, natin pong na pag-aralan kanina, mga minamahal. Puri pa ating pinakamamahal na Pinoon sa ating pong mga announcement. Patuloy po ang ating pong banal na gawain sa dakong ito. Araw po ng Miyerkules, tayo po nag-umpisa ng alas 2 ng hapon. Ito po ay natatapos ng alas 6 po ng gabi. Ating overnight prayer, araw po ng Biyernes, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng gabi. Ito po ay matatapos ng alas 4 po ng Sabado ng madaling araw. Praise the Lord. At araw po ng Linggo, sa service natin, mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa ng alas 9 ng umaga, natapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Praise the Lord. After po natin gawain, mayroon po tayong counseling sa lahat po na may mga katanungan. Kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved sister information, mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon po tayong bautismo para po sa ating mga bisita. Mayroon po tayong bautismo at mayroon din po tayong lihans. After po natin gawain, kayo lamang po ay dumako sa unham para kayo po ay mailihans na ating pong mga beloved prayer warrior. Praise the Lord. At sa ating pag-uwi, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Lalong-lalo na po yung mga tatawid po sa highway, mag-ingat po tayo lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Kung wala na pong daragdag ng mga announcement, tayo po ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon ito. Narito po ating pong beloved Retired SPO4 Pedrito na address para sa ating pong closing prayer, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah!
God bless you po. Beloved preacher. O si Rebilla. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na po ni Jesus. At magpasalamat tayo. Amang banal. Katasasang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hari ng mga hari. Panginoon, mga Panginoon, Diyos na buhay. Totoo, tunay na Diyos. Ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa lahat ng tagumpay, sa aming sasagawa ng, hallelujah, Sunday service, sa aming pinakamamahal na Panginoon. Binasbasan mo, nilangisan ang bawat yugto ng iyong malalagawain. Mula po sa pag-MC, opening prayer, joyful song, solemn song, buhay na patuto, sa mga kamangha-mangha, ang nagras mo magawa sa banal na salita nila ng pinapit mga ngaral, naging pagkain ng aming kaluluwa, kabusugan ng sa pananampalataya. Hallelujah! Lalo tigit, ang iyong banal pagkatamis sa mismong presensya, unspeakable, joyful of glory, tanda. Hallelujah! Kasama ka namin sa aming pagsamba. Ganon din po sa mga anak mo na tapat na nagkakaloob, sumusuporta sa iyong manalagawain. Ibalik mo ng higit pa sa kanilang inaasahan at sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay. Mauni namin sa aming puso ang iyong banal na Santong Espiritu. Masunod namin mag-aw yung banal na kalooban. Hallelujah! At ganoon din po, espesyal namin panalangin. Ang aming minamahal ginagalang na pastor, Wildistrada Almeida, ibalik mo po yung dating pangangaral niya na may dakilang kapangyarihan pag-ibig upang sa iyong nalalapit na pag-ubalik. Hallelujah! Lalo pang maraming kaluluwa ang maliligtas sa iyong banal na pangalan. In the mighty name of the Jesus, lahat magsabi, Amen! Hallelujah! Amen, praise the Lord. Puri pa natin pinakamamahal Pinoon. God bless po, mga kapatid. At inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, mga minamahal. Praise the Lord. You are the God, that He led thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God, that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord.